Hello guys! Ito pala yung kasi gagawa naman ako ng binangkal ngayon. Ito pala yung mga ingredients ko. At saka ito yung harina na ginagamit ko. Nabibili ko siya sa Indo shop. Yan, 1 kilo to guys. Iluto ko to lahat. Tapos, isang lang na sugar. Paghaluin mo yung isang ganitong sugar. Tapos, wala kasi akong ibap. Ito yung condense yung ihalo ko sa tubig. 1 kalahati na tubig nito. Tapos, ihalo mo sa isang bowl. Dito, ihalo ko yung 1 kalahating tubig. Ilagay ko tong condensada ko na milk. Tapos, ilagay kong isang ganito na, tawag nito, mangkok pa to, na sugar. Halo-haloin ko siya. Tapos, halo ko yung, wala kasi kung butter. So, ito muna siya. Itong mantika, tapos isang egg, tapos 1 teaspoon na salt, tapos siyempre di mawala yung baking powder. At saka, 2 kutsara na cornstarch. So, ito siya guys. Pakita ko sa inyo mamaya pag mahalo-halo ko na. So, ito na guys, yung 1 kilo ko na harina. Tapos, nilagyan ko na ng 2 kutsara na cornstarch. Tapos, yung 1 kutsara na baking powder. Simple lang tong gawa ko guys. Kasi lang to. Pangmasa lang to. Ito lang yung sa Pinas. Kasi, ginagawa ko. Ang iba kasi nilalagyan pa nila ng guys, vanilla. Pero ako wala na. Pag may vanilla, kalagyan mo na lang. Optional na lang yun. Tapos ito siya guys, halo-haloin ko. Tapos gawin ko naman yung yung mga ingredients ko. Yan, pakita ko sa inyo mamaya. Bye-bye. Guys, nilagay ko na yung sugar na 1 mangkok. Tapos ihalo ko naman tong, ito na siya guys. Nilagay ko na yung ibap ko. Pero kasi, pag may ibap condense, ibap kasi talaga yung nilalagay ko. Kaso, hindi ako nakabili ng ibap. Tapos, may condense ako sa loob. Yun na yung ginamit ko. So, tunawin na lang siya ng tunawin. Pag matunaw na siya, tapos ilagay ko yung asin. Pang-balance lang yun sa lasa, guys. Yan. Tapos, ito yung mantika ko. Instead ng butter. Yan. Tapos, ang aking egg. Madali lang talagang gawin tong binangkal, guys. Yun. Halo-haloin siya. Haloin. Tapos, i-mix ko na siya sa powder ko. Ito na, guys. Hinahalo-halo ko na siya. Nalo ko siya. Huwag mong biglain. Kasi, dapat para ma-absorb siya sa ilalim. Ngayon, kung tingin nyo naman, guys, na sobrang sticky or sobrang sticky or kulang or sobrang tuyot din, idandahan mo siya. Ngayon, pag mahalo mo na siya lahat, guys, dapat kasi, hindi siya sobrang sticky, saka yung tama siya, So, hinalo ko na yan lahat. Pag kung mamaya na sobra siyang sticky, guys, ko siya. I-adjust ko. Dagdagan ko ng konting harina hanggat yung kaya na siyang bilugin. Kasi dapat siya, hindi siya sobrang sticky. Kasi kung sticky siya sobra, hindi siya nabibilog. Tapos habang nagganito ako guys, nakainit na rin yung mantika ko. Dito ko iluto ang binangkal ko mamaya. Dahil sticky siya, so dagdagan ko siya ng harina. Yan. So, kumbaga, kung halimbawa gaano karami ang iluto nyo, i-adjust nyo na lang din yung halimbawa ibap ay ilagay nyo, yun yung 1 latang ibap lang, tapos yung lagyan nyo ng sugar. Depende din kasi sa dami ng lutuin nyo, kasi dapat talaga hindi siya sticky. Ngayon, pag medyo pa rin siya, kunti, natural yung ganon, maglagay kayo ng mantika. Pag ihuhulman nyo na siya, ibilog-bilog nyo siya. Para hindi naman didikit mo. Yun, ito siya, okay na to siya. Tapos, bilog-bilogin ko na lang siya mamaya. Ito na guys. So, bilog-bilogin ko na siya. Naka-ready yung mantika ko kasi nga kung
Sobrang sticky niya. Tapos, ito na yung sesame seeds ko. Wala kasing puti. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya, guys. Kasi dito ko naman ilagay lahat. Bilugin ko lahat. Pagkatapos no, nalagyan ko na siya ng sesame. Para hindi rin malalaglag yung sesame nyo, guys. Bago nyo ilagay sa kawali, anuhin nyo siya ng tubig. Pag palibutan mo siya ng tubig na, ilublog mo siya ng tubig na may sesame na siya. Na ano, para lang hindi malalaglag yung sesame seeds niya. Pakita ko sa inyo mamaya, guys. Ganyan na siya, guys. Oh, start ko na. Oh, hindi siya sobrang sticky, hindi siya sobrang ano, tama lang. Pero pag gusto niyo mas madali, yun, ano nyo, lagyan nyo ng mantika yung kamay nyo. Tapos, pagkatapos nyo bilugin, ano nyo na dito sa sesame, ipalibot nyo na siya. Guys, yung nagawa ko sa 1 kilo, nabilog-bilog ko na siya. Bilugin ko pa ulit mamaya. Na-massage ko na rin ng sesame seeds. Tapos, naka-ready din yung ano. Huwag kang magtaka bakit ganito ang kulay. Huwag kang magtaka. Ito kasi yung pinaghaluan ko ng sauce kanina. Di ko na hinugasan. Dinagdagan ko na lang ng, anong nangyari ko? Dinagdagan ko na lang siya ng tubig. Bago ko kasi siya ilagay dito, guys, dapat nakababad. Ilublog ko siya sa tubig para hindi matanggal yung mga sesame seeds po, guys. So, ito siya. Marami-rami siya, guys, oh. Yan. Tapos mamaya, pag uwi ko galing trabaho, magluto naman ako 1 kilo. Hindi to siya pang binta, guys. Kaya hindi siya pantay. Kasi basta tansya ko na lang. Tapos, pakain ko kasi ito sa mga ka-church friend ko. Kasi nagustuhan nila walang marunong magluto. Kaya, yan, guys. Ito yung pangbinangkal ko. Pero pag pangbinta, kailangan talaga bibili tayo ng yung timbangan natin na maliit. Kasi para pantay siya. Kaya ito ngayon, okay lang na hindi magpantay. Kasi kainin lang naman, free lang yun. Lang to. Hi! Sipan lang ako magluto talaga, guys. So, log-log ko lang siya dito. Para lang yung ano, hindi lang siya malaglag yung sesame. Kasi kung diretso kasi siya, guys, malalaglag yung mga sesame. Saka dapat talaga ano siya, yung mantika. Kita ko mamaya pa. Yan siya, guys, ah. Pakita ko sa inyo. Ganyan siya, guys. Ano talaga to siya, ha? Bibiyak lang talaga to ng pusa. Tingnan mo, guys. Mayroon kasi akong hindi nilagyan ng tubig. Kasi akala ko talaga ano na, okay yung dikit niya. Yun. Dati kasi daming sesame na nangalaglag ko. Nang hinayang ako kasi ang mahal ng sesame. Ito yung pinangkal ko, guys. Yan. Ano lang yan. Bibiyak ng pusa yan. Sayang yung ano ko. Pero gamitin ko mamaya yung sesame kasi magluto. Ito na, guys, ang aking binangkal, guys. 1 kilo lang yan. Tapos, magluto uli ako ng 1 kilo. Ngayon ako magluto kasi sobrang busy ko na mamaya. Yan, guys, para sa aking mga church friend sa Sunday. Kasi bukas, busy sobrang ko niya. Bye! Thank you for watching!